Ano po yung tatlong katotohanan patungkol po sa pagpapatawad? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday, no, si Sister Esther Salgado. So nakikigalak tayo sa kanyang karawan. At ngayon po ang topic po natin ay patungkol po sa pagpapatawad. Alam niyo naman po si Joseph, no, marami siyang mga pagsubok, marami siyang mga masasabi nating trahedya yung kanyang buhay sa paningin ng tao kasi binenta siya ng bilang alipin ng kanyang mga kapatid. Yung betrayal na yun, nagmamakaawa si Joseph. Huwag niyo akong itapon sa balon, no? Tinapon pa rin siya sa balon. And later on, nagmamakaawa ulit siya. Huwag niyo akong ibenta bilang alipin. At yung kanyang mga kapatid, walang inisip kundi kailangan ka na mawala, Joseph, no? Binenta nila si Joseph at hindi nila pinagmalasakitan si Joseph kung ano mangyayari sa kanya, mamamatay ba siya, aabusuhin ba siya. Imagine that, for life, magiging alipin yung kapatid mo. So imagine kung ikaw si Joseph, talagang ang tindi ng sama ng loob mo. Siguro ako, matindi rin ang sama ng loob ko pag sa akin nangyari yon. Now, si Joseph po, naging matagumpay po siya sa Egypt. Siya po ay naging second in command. Isipin niyo po, sa panahon natin ngayon, parang OFW, no? Tapos sa ibang bansa, naging successful. Naging vice presidente, next to Pharaoh. Naging makapangyarihang gobernador si Joseph sa Ehipto. Now, sa pagkakataong iyon, yung buong Ehipto at mga karatig bayan ay nagkaroon ng malawakang taggutom. So, yung pamilya niya po sa Kanaan, si Jacob at ang kanyang mga kapatid, ay dumanas rin ng matinding taggutom. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, mamamatay tayo rito. Kailangan niyong pumunta sa Ehipto kasi doon lang may pagkain. So, to make the long story short, yung kanyang mga kapatid nagpunta sa Ehipto, nakita ni Joseph. Si Joseph, iba na yung kasuotan. Talagang puno ng ginto siguro yung kanyang damit at iba na rin yung salita niya. Egyptian yung kanyang lengguwahe. At nung nakita niya yung kanyang mga kapatid, sabi niya, "Mga kapatid ko 'to, ah." Sabi niya sa kanyang mga tauhan, "O sige, bigay niyo lahat ng kanilang pangailangan, tapos yung binayad nila, isoli niyo, ilagay niyo dun sa kanilang mga sako." So, gano'n yung instruction niya. Pero before that, sabi niya dun sa kanyang mga kapatid, "Kayo mga espiya kayo. Hindi talaga kayo dito nagpunta para bumili." So nagpapaliwanag yung mga kapatid niya, "Hindi, mga ano lang kami, meron kaming isang tatay, meron kaming kapatid na bunso pa si Benjamin at nandito talaga kami para bumili. Hindi kami nag-espiya rito para, pagnakawan o gawan ng masama yung Ehipto." Sabi ni Joseph, "Hindi, mga espiya kayo. Kunin niyo isa yung kapatid, si Simeon." Pakita natin dito sa family tree ni Abraham, no? So ito si Simeon, ito si Joseph. Sabi niya, "Sige, kung totoo yung sinasabi niyo, iwan niyo to si Simeon. Ha? Tapos kayo bumalik kayo doon sa magulang niyo. At dahil hostage si Simeon, gusto ko makita, ibalik niyo dito yung bunso ninyo na sinasabi niyo, no?" So, during this time, naiiyak din si Joseph kasi nakiintindihan niyo yung lengguwahe ng kanyang mga kapatid dahil Hebrew yung salita. Ano ba nangyayari sa atin? Dahil ba sa ginawa natin nakasamaan doon sa kapatid natin na si Joseph, kaya tayo ngayon ginagantihan ng Panginoon? So yung usapan nila, si Joseph talagang pumunta pa sa isang lugar na, pwede siyang umiyak. And eventually, yung mga kapatid niya, bumalik ulit kasama na si Benjamin. At yun, nakita niya si Benjamin, pinatuloy niya sa sarili niyang bahay at binigay niya lang lahat ng pangailangan nila. Pero si Joseph di pa rin nagpapakilala. And then sabi niya dun sa kanyang mga kapatid, "O sige, pwede na kayong bumalik." Pero si Joseph, nilagyan ng mga pilak, yung talagang pinakaimportanteng baso niya na gawa sa pilak, no? Nilagay niya dun sa bagahe ni Benjamin. Tapos nung paalis na, sabi ni Joseph, "Puntahan niyo 'yan." Pinapunta niya sa mga tauhan niya. Kung sino man ang may hawak ng pilak na 'yon na ninakawan ako, gagawin kong alipin. So, dapat lahat sila magiging alipin na, eh. Pero sabi ni Judah, etong si Judah, siya yung may pasimuno ng pagpatay kay Joseph, eh. Pero this time makikita mo yung pagbabago ni Judah. Sabi ni Judah, "Wag na lang si Benjamin kasi may tatay pa kami, kailangan makabalik sila. Ako na lang ang gawing alipin." Sabi ni Judah. Now, eventually, to make the long story short, ang haba kasi nito, no, chapter 37 hanggang 50 yung istorya ni Joseph. Now, dito sa chapter 45, verse 4,
pinakilala ni Joseph yung kanyang sarili. No? Hindi niya na nakontrol yung sarili niya, nababagbag yung damdamin niya. Sabi niya, "Then Joseph said to his brothers, 'Come close to me.' When they had done so, he said, 'I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt.'" And they were shocked. Shock na shock yung mga kapatid. Kala nila si Joseph patay na or maybe naging alipin and later on namatay na. We don't know. Pero hindi nila expect si Joseph magiging vice-presidente ng Egypt. Haba ng istorya. Actually, binabasa ko to kanina, naiiyak-iyak pa ako kasi antindi talaga nung conversation niya with his brothers. Tapos si Joseph din, paulit-ulit lumalayo, tapos iiyak siya, tapos babalik ulit siya sa kanyang mga kapatid. Anyway, 3 marka po ng totoong pagpapatawad. Number 1, true forgiveness is rooted in God's sovereignty. Ang totoong pagpapatawad, ito ay nag-uugat sa Diyos na siyang may control ng lahat ng bagay. Tingnan niyo po yung verse na pinag-aaralan natin. So sabi niya, "And now, do not be distressed and do not be angry with yourself for selling me here." Wag niyo nang isipin wag na kayo ma-stress pa na binenta niyo ako. Sabi nito, "Because it was to save lives that God sent me ahead of you." Kasi ginamit ng Diyos yon para iligtas yung napakaraming tao. "Because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now there has been famine in the land, and for the next 5 years there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance." Sabi niya, yung pagkakabenta niyo sa akin, pagkilos yun ng Diyos. Tanong, hindi ka pa magpapatawad pag tiningnan mo yung mga nangyayari sa buhay mo under God's sovereignty? Imbes na nakafocus ka doon sa ginawang mali sa'yo, ang focus ni Joseph, yung ginawa ng Diyos despite the kamalian ng kanyang mga kapatid. Si Joseph nakafocus sa sovereignty of God. He is in control. Kesa mag-focus siya sa kamalian ng kanyang mga kapatid. Pangalawa po, true forgiveness sets others from guilt. Yung totoong pagpapatawad, bukod sa ini-interpret mo yung mga nangyayari sa buhay mo na Diyos yung kumilos noon. Diyos yung kumilos at gumawa ng paraan para sa kanyang mga plano at maligtas ang buhay ng marami. So, in-interpret ni Joseph yon in that way. Pangalawa, gusto niya na yung mga kapatid niya mapalaya na sa guilt feelings. Yung guilty sila na para hindi na sila makawala doon sa ginawa nilang kasamaan. Sabi ni Joseph, "And now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here." Sa Tagalog po, huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili. Sipin niyo po kung gaano katindi gaano kabait si Joseph during this time. Huwag na kayong magalit sa sarili niyo. Siya pa yung nag-comfort sa mga kapatid niya. Huwag kayong magalit sa inyong mga sarili, sapagkat ako ipinagbili niyo rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. So basically, yung pagpapatawad mga kapatid, hindi mo hahayaan yung taong pinatawad mo na magalit sa sarili, mabuhay sa guilty feelings, yung guilt feelings na parang paano ko nagawa yun, ba't ko nagawa yun? Hindi natin gini-guilt trip yung mga taong nakagawa ng mali sa atin. Nire-release natin sila na sila rin makalaya doon sa kasalanang ginawa nila. Number 3 po, true forgiveness sets yourself free from bitterness. So hindi mo lang pinapakawalan mula sa guilt feelings yung iyong mga pinatawad, mga nakagawa ng mali sa iyo, pati yung sarili mo pinapakawalan mo rin mula sa bitterness. Yung bitter ka na lang lagi sa buhay. Yung lagi mo lang sinasabi, sinaktan niyo ko kaya talagang normal lang, dapat ko lang maramdaman to na magalit sa inyo. So true forgiveness is rooted in God's sovereignty. Ina-interpret mo yung mga bagay-bagay under the sovereignty, under the power of God. Pangalawa, true forgiveness is releasing other people from guilt. And true forgiveness is releasing yourself from bitterness. At kung ikaw matutunan mong magpatawad ng totoo, ginagawa mo yung sarili mo na maligaya sa buhay, masaya sa buhay, under the power and sovereignty of God. Kaya po yung application natin mga kapatid, simpleng-simple lang. Number 1, kagaya ni Joseph, interpret your suffering from God's perspective.
Nagdusa ka ba? Were you betrayed by your loved ones? Ginawan ka ng mali? Lahat ng yan, interpret mo in the light of the power and control and sovereignty of God. Nireject ka ba ng isang tao? Interpret mo yan na pagkilos ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, kung meron sa inyong may boyfriend, girlfriend, trinaydor ka ng boyfriend mo o girlfriend mo, hindi kayo natuloy magpakasal, pasalamat ka kasi under the sovereignty of God, niligtas ka ng Diyos. So release that person na nakasakit sa iyo. Release that person from guilt and release yourself from bitterness as well. Patawarin mo yung tao at hayaan mo siyang makasumpong ng tunay na kapatawaran at makalaya na siya sa kanyang maling ginawa. At the same time, palayain mo ang iyong sarili sa, galit, puot, sama ng loob. So, una yun, paano mo gagawin yun? Interpret mo muna yung pangyayari sa'yo in the light of God's sovereignty. Na yung Diyos yung kumilos para mangyari yun. Interpret your suffering from God's perspective. And pangalawa po, forgive those who hurt you and release them from guilt. Patawarin mo ang lahat na nagkasala sa iyo at pakawalan mo sila sa pakiramdam na paano ko nagawa yun, no? Yung guilt feeling. Release them. Comfort them. Tell them, don't be angry. Yun po yung totoong forgiveness. Concern tayo sa nararamdaman nila, no? Pangatlo po, release yourself from bitterness and negative emotions. Kaya mga kapatid, kung may maraming pangit nangyari sa buhay mo, may sama ka ng loob sa tatay mo, iniwan kayo, kayong pamilya, lumaki ka sa broken family dahil sa kagagawa ng ibang tao, pero nanay mo, tatay mo, kung sino man. Do yourself a favor. Mahalin mo yung sarili mo. Release yourself from anger, from bitterness. Dapat mawala na to yung rage, yung anger. Kailan mawala to sa ating mga buhay? Instead na, yung sarili natin ay papaitin natin at pasamain ang loob. Why can't just be happy and treat all these things that are happening to all of us na nangyari within God's sovereignty. Nangyayari yung lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin because of the sovereignty of God. And we just have to forgive others and release them from guilt and release ourselves from guilt. Do yourself a favor. Love yourself. Mahalin mo ang sarili mo at huwag mong hayaan na habang buhay ka na lang may kinikimkim na sama ng loob o galit sa isang tao. Hindi pa huli ang lahat. Be happy under the sovereignty of God. So, dito sa istorya na ito ni Joseph, napakaganda po, no? Sabi dito, but God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then, it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all Egypt. Ganda ng interpretation ni Joseph, no, sa nangyari sa buhay niya. Hindi siya nag-focus doon sa yung hapdi at kirot ng trinaydor na nakabatang kapatid. Hindi siya naka-focus sa, alam niyo ba, na-frame up ako, pinagkamalan ako ng abuso ng boss ko. Hindi niyo ba alam, nakulong ako sa mahabang panahon sa Ehipto? Walang paninisi na ginawa si Joseph. Sa halip, in-interpret niya lahat. Alam niyo, lahat to pagkilos ng Diyos. Alam niyo ba kung paano ko nakapagsalita ng salita ng mga taga-Ehipto? Nag-train ako sa kulungan. Nag-train ako dyan kay Potiphar. Lahat to training ground ko. Binenta nyo ako, trinaydor nyo ako, pero ginamit ng Diyos ito. Training ground ko ito para maging gobernador ng Ehipto. Tingnan yung ganong klaseng pagtingin. Kaya mga kapatid, perspective, dapat maayos yung ating perspektibo para mas makapagpatawad tayo ng ating kapwa. Mga kapatid, kung may nag-reject sa'yo, may gumawa sa'yo ng mali, yun ay mga redirection ng Panginoon para marating mo yung lugar kung nasan ka ngayon. You just have to interpret things from God's perspective. Now, para po sa ating discussion, why do you have to cling to the sovereignty of God in order to release true forgiveness? Para naman po sa ating dive deeper video, pag-usapan natin Joseph, Jesus, and forgiveness. At tayo po'y manalangin. Father God, you know how hard it is for me to forgive when someone hurts me deeply.
Sometimes the pain feels too heavy, and I want justice in my own way. Please help me see my life the way Joseph did, through your loving and powerful hands. Teach me to trust that you are working even when others do wrong. Soften my heart, take away bitterness, and help me forgive as you have forgiven me. I want my life to show your grace, not my anger. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ma-appreciate ko po kung ipapalam niyo po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.